Galing sa puso ang isang maganda at malusog na pagbati mga kaibigan. Ako po si Dr. Chris Enriquez at ito po ang The Healthy Life TV program. Ako po naman si Dr. Linda Enriquez at ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga importanteng tanong na pinadala ninyo. Pero bago natin ito pag-usapan ay tatalakayin muna natin ang ating health tip of the week, and this is about honey. Ang sabi po ni King Solomon sa Proverbs 24 verse 13, "My son, eat honey because it is good." Ang honey has been used for a very long time po for good health and medicinal purposes, and even before the discovery of cave paintings about honey in Valencia, Spain, about 8,000 years ago na po ito. Maraming health benefits ang honey. Ang honey is the only food na hindi nag-i-spoil. Hindi po ito nabubulok, hindi na sisira. It contains flavonoids na mga powerful antioxidants that can help prevent cancer, can help prevent heart disease. Ang honey po helps reduce ulcers at saka mga other gastrointestinal disorders. Ang honey po is antibacterial at saka antiviral and antifungal. Ang ibig sabihin nito, ito ay anti-infective kasi meron ho itong enzyme na nagpuproduce ng hydrogen peroxide. Mga athletes po, they use honey as a source of energy for better performance. Even though it contains mga simple sugar lang, it is not the same as white sugar or artificial sweeteners po. Kasi ang ratio po ng combination ng fructose at saka glucose actually helps the body regulate blood sugar levels. It has been used to improve yung po mga paningin natin, yung eyesight. Ginagamit ito sa weight loss program. At mabuti rin ho ito sa erectile dysfunction, yung mga nagkakaroon ng impotence at saka premature ejaculation. Magaling ho ito sa urinary tract disorders, pati ho sa asthma, sa diarrhea, at saka yung medyo nasusuka. It is a powerful probiotic po with large amounts of friendly bacteria like 6 species of lactobacilli and 4 species of bifidobacteria. And it probably explains the effect, na magandang effect na tinatawag na mysterious therapeutic effects of honey. Nakakatulong din po ito sa healing ng wounds at saka sa burns. It helps beautify your skin, it nourishes, at saka minomoisturize po ang ating skin. Sa amin pong pagbabalik ay sasagutin namin ang mga tanong. Magpapatuloy tayo sa question and answers natin. Stay tuned at magbabalik po kaagad ang The Healthy Life Show. Welcome back po sa ating programang The Healthy Life. Atin pong tatalakayin ngayon ang mga importanteng tanong na inyong ipinadala sa amin. Marami po nagtatanong kung saan daw ang address at telepono ng The Healthy Life at Rapa Health. Kaya yun po ang una nating sasagutin dahil kung hinahanap nyo kami, kailangan makita nyo kami. Ang Rapa Health po ay nasa Greenbelt 5 sa 4th floor. Ang telepono niya ho, landline 757-3335. Mamaya po, lalabas po sa ating screen yung lahat ng information, mga kahit ng website at saka yung mga cellphone or mobile phone number. Ang The Healthy Life naman po ay nasa Clip Center sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ang address po nito ay 10th floor at ng corner ng 11th Avenue at saka 39th Street sa Global City. Ang telepono nila po ay ang 555-1010. 555-1010. Ang unang tanong ay galing po sa kay Eugene de Guzman ng Tondo, Manila. Ano pong tamang luna sa akin na nag-diagnose na ako ng nephrotic syndrome, minamanas na po ako at may 4+
na protein sa ihi. Ang nephrotic syndrome po ay talagang seryosong sakit. Kailangan po makita kayo ng doktor para malaman kung bakit kayo may nephrotic syndrome. Yan ang unang dapat malaman. Masabi sa inyo kung anong dahilan kung bakit may nephrotic syndrome. Dahil kung alam natin ang dahilan, doon tayo hahanap ng anong gamot doon. Dahil kayo may renal failure na, i-excrete kayo ng maraming protein, kailangan din malaman natin yung qualitative amount ng protein na lumalabas sa ihi. Pero having said that po, ang dalawang bagay ang magagawa nyo. Hindi kayo pwedeng kumain ng maraming animal protein dahil ito po ang nagpapataas ng creatinine. Number 1. Number 2, hindi kayo pwedeng uminom ng maraming tubig dahil kayo minamanas. Ang naipapayo namin sa aming mga pasyente kung kailangan nilang uminom ay yun po mga buko, pwedeng inumin ng buko, pwede po yung mga tea, kagaya ng nettle tea. Pero ang importante po ay kayo ma-monitor ng inyong doktor dahil pagka ganito nung kalala na ho ang sakit, ay kailangan sigurong dialysis or later on kung hindi kayo gumagaling pa, ay baka i-consider nila ang kidney transplant. Nabanggit mo, Dr. Chris, yung buko, which is na madalas nating nire-recommend sa mga patients. Napakarami talagang health benefits kasi nung buko juice na fresh, Pero hindi po yung, may nabibili kasi mga buko juice na meron ng dinatagdag na asukal. Hindi po yun ang sinasabi namin. Ang sinasabi namin ay yung galing pa sa kwan, galing pa sa niyog, yung sa ano talaga, sa young coconut, talagang na fresh, yun ang maraming benefits. Actually, nung World War II ba yun? Oo. Ginagamit yung pang-infuse, pang-intravenous injection. Oo. Yun ang mga electrolytes, mga minerals na nasa buko ay the same na minerals sa atin sa ating plasma, sa blood. Sa blood, oo. Kaya yun parang plasma para ma-replace yung volume na nawawala sa mga sundalo na pagka sila nasusugatan na nagdumudugo, yan ang nare-replace. Kaya instead of blood transfusion, buko juice Buko transfusion naman, ang ginagawa. Kaya nakakagaling noon, ginagamit nila noon yon. At saka hindi lang yung Dr. Chris, alam mo bang ang buko juice ay marami siyang mga amino acids, which is yung healthy protein, Sinasabi nga natin, bawal yung mga protein from meat dahil hindi maganda sa kanila, Pero yung talagang protein from buko juice is also very good. Ang susunod po namang tanong ay babasahin ko ito, 4 po yung nagtanong, And pare-pareho almost ang tanong nila, kaya sasagutin ko na lang silang 4 ng isang beses para yung sama-sama na. Ang una po ay kay Narciso Sarte from Bacoor, Cavite. Ang sabi niya ay matagal na akong umiinom ng antacid, H2 blocker, at ngayon ay esomeprazole for 15 years na, 15 taon na. Pero hindi pa ako umiinom. Pagka umiinom ako ng gamot, ay gumagaling, tapos sumasakit na naman ang aking tiyan. Kaya hindi ko malaman ano po ba ang dapat kong gawin. Ang susunod namang tanong ay galing kay Ann Lozanes ng Parañaque City. Ang sabi niya ay, ano pong magandang gamot sa sakit ng tiyan? Ang asawa ko ay walang epekto ang omeprazole sa kanya at saka ang Buscopan. Walang nakita naman nung siya in-ultrasound ang tiyan. Ang pangatlong tanong po ay galing kay Arthur from Candelaria, Quezon. Ang sabi niya ay may sakit ako sa sikmura na naaalis lang pagka umiinom ako ng omeprazole 20 milligrams. 28 years na po ako na nagpupunta sa doktor at itong iniinom ko. Pero ngayon po ay lumalala ang aking diferensya sa tiyan. Ano po ang mabuting gawin? Tapos po ang pang-4 na tanong ay nanggaling kay Mel from Quezon City. Ang sabi niya, meron po akong GERD or gastroesophageal reflux disorder or disease. 8 months na akong umiinom ng omeprazole, Maalox, pero pabalik-balik po ito at hindi ako talagang gumagaling ng matagal. Ano po ba ang mabuting gamot dito?
Ito pong lahat ng tanong na ito, itong apat na tanong na ito, ay pare-pareho po ang diferensya nila. May diferensya sila sa kanilang gastrointestinal tract and mostly related po sa kanilang stomach. Pagka tumatanda na ang tao, by the time na maka-reach ang isang tao ng 60 years old na, yun yung production ng hydrochloric acid ng parietal cells ng ating tiyan ay bumabagsak ng 50%. Kaya 50% na lang ang napoproduce sa ating tiyan. Ay ito hong ito ay kulang para ma-digest yung mga protein na kinakain natin, especially kung mahilig tayo sa karne. Dahil kailangan po ang hydrochloric acid para ma-break down yung mga protein na nanggagaling sa mga pagkain natin para ma-digest naman at ma-absorb. Pagka may kulang ng acid, ay kinakailangan pong ma-replace. Kaya ito sa mga dapat na i-address. Ang pangalawa po ay siguradong meron kayong imbalance ng inyong good at saka bad bacteria sa inyong gut na kinakailangan din pong ma-address ito. Tapos ay kinakailangang tawag dito, yung hindi na kailangan gamitin actually yung mga antacid, mga proton pump inhibitor dahil hindi po sobra ang acid kundi kulang ang acid, yun ang diferensya. At saka isa pa, Dr. Chris, ginagawa natin, nagbibigay tayo ng melatonin din, para ma-prevent po yung pagpunta ng galing sa inyong tiyan, tapos ay pupunta naman doon sa inyong esophagus o yung swallowing tube ninyo. Ay ito po ay masakit talaga, yung reflux na tinatawag. Minsan may chest pain, minsan may back pain, minsan mahapding talaga. Kaya ito po ang mga kondisyon ninyo, yung apat na nagtanong, na kinakailangan pong ma-address lahat yung mga issues na yon para kayo mag-improve ng inyong situation. Ay, yung isa nga, 28 years na, ganun ang problema niya. Kaya malulunasan po yan. Kung gusto niyo po, magkonsulta kayo sa Rafa o kaya sa Healthy Life at ma-advise namin kayo para kayo matulungan. Ang susunod mong question ay galing kay Amy sa Bulacan, 47 years old. May pneumonia po ako, gumagamit ako ng steroid dahil hinihingal ako ano ang iba pang gamot. Amy, I hope mayroon doktor na gumagamot sa iyo, hindi mo ginagamot ang sarili mo. Dahil kung ang ginagamot mo lang sa iyong sarili ay steroids at may pneumonia ka, magwo-worsen yan, hindi yan gagaling. Alam kong hinihingal ka. Ang ginagamot dapat, maraming mga instances na pag ang tao ay may pneumonia, mayroong kasamang bronchitis. Pagka may bronchitis ka na, it's very common to have asthma o hinihingal. Pero ang hindi natin binibigyan ng steroids, yan ang ginagamot natin yung infection. Pagka ginamot mo ng steroids, ay yung symptom ang ginagamot mo. Ang problema, pagka binigyan mo ng steroid, ang infection, lumalala. Kaya, unless may antibiotics ka right now, paggamot ng iyong bronchitis at pneumonia, hindi mo dapat ginagamit ang steroids. Napaka-importante noon. Importante yan dahil lalala yan. Kaya dapat may doktor na nagsusupervise. May doktor ho. Oo. Okay. Ang susunod po naman tanong ay nanggaling kay Mel Villamor. Galing siya sa Cavite. Ang sabi niya, ang problema ng tao na hindi normal ang pagdumi. Ano po ba yon? At saka may kasama pong dugo. Maraming salamat po. Mel, yung dugo sa pagdumi natin, ang ibig sabihin ng hindi normal ay may diarrhea ka ba o hindi normal, constipated ka ba? How often do you go and move your bowels? After how many days? Yung mga ito kailangang maliwanagan din, Pero just to address the fact na merong dugo ang dumi mo, ay ito'y parang sign na kailangan siguro pumunta ka na sa doktor, Merong mga several reasons kung bakit nakakaroon ng dugo ang dumi. Number one, pwedeng meron kang tinatawag na hemorrhoids, especially internal hemorrhoids na pwede itong mag-bleed. Number two, pwede namang nagbi-bleed ka dahil meron ng cancer na nandoon sa iyong colon, especially doon sa rectosigmoid area mo, yung sa distal part ng colon. Kaya kinakailangan na magpa-check up ka kasi importanteng malaman kung ano itong cause ng bleeding sapagkat meron akong isang pasyente just recently na ang tawag dito, seaman siya, na 3 years ago, meron siyang
dumudugo rin siya sa pagdumi niya, na pumunta siya sa doktor, hindi siya in-examine, binigyan siya ng reseta dahil sabi sa kanya, internal hemorrhoids daw. Bumalik siya, ganun pa rin, wala pa rin, reseta lang ang binigay sa kanya. Pero lately, nung bumalik siya, dahil mas marami na ang dugo niya sa pagdumi niya, ay yung ibang doktor ang pinuntahan niya, in-examine siya, ay meron siyang bukol na it turned out na cancer yung kanyang colon na, anong tawag dito, far advanced na. Kaya, importanteng magpunta ka sa doktor, okay? Huwag po kayong aalis, stay tuned lang po at magbabalik ang The Healthy Life. Sasagutin po namin uli ang mga tanong ninyo, magpapatuloy tayo sa question and answer pagbabalik po namin. Nagbabalik po ang The Healthy Life TV program. Kasama po natin, as usual, si Dr. Linda, Director ng Healthy Life Center po. Kung sakaling kayo nagtatanong, ako naman ho ang Director ng Rapa Health. Patuloy po ang pagsagot natin sa inyong mga tanong na ipinadala sa amin. Ang susunod pong tanong ay galing kay Faith Sebastian ng Bulacan. Paano po malulunasan ng ALS? Or amyotrophic lateral sclerosis, or tinatawag more popularly po ng Lou Gehrig's disease or motor neuron disease. Unfortunately po, ang Lou Gehrig's disease ay walang gamot. Wala hong alam tayo sa traditional medicine or sa orthodox medicine or sa alternative medicine na talaga nagpapagamot ng Lou Gehrig's disease. Pero ang ginagawa po natin, especially ng orthodox medicine, ay physical therapy po at saka ang tinuturuan po kayo kung paano yung mga muscles nyo ay mapapalakas. Tinatawag na occupational therapy para ma-assist kayo, para makabalik kayo sa ginagawa ninyo. Pero mayroon ng gamot na ginagamit sila na ang tawag Radiotech, pero ito, ini-extend lang nito ang life expectancy by several months po. However po, sa alternative medicine, ang ginagawa naman namin dyan ay ini-improve namin ang inyong immune system para yung immune system nyo po ang lalaban sa mga unhealthy immune system na nangyari para magkaroon kayo ng amyotrophic lateral sclerosis. Wala po kaming iginagaranti, pero pinabubuti namin ang inyong health through the improvement of your immune system. Yung marami, Dr. Chris, na mga sakit katulad ng Lou Gehrig's disease, katulad ng Parkinson, katulad ng Alzheimer's, katulad ng mga autoimmune diseases na lupus, yung mga rheumatoid arthritis, walang mga definite cure yung mga ganon. Pero meron tayong ginagawa, yung tinatawag na major autohemotherapy, na talagang directly, marami siyang magagandang effect, pero ang pinaka-importanting effect noon ay napapalakas ang immune system Talagang nagpo-produce ng maraming natural killer cells, nagpo-produce ng maraming interferon pagka binigyan ka ng gamot na yon. Ginagawa namin, ito yung intravenous treatment na ginagawa natin sa Healthy Life. Sa Healthy Life po ginagawa yun. Yeah. Okay. Ang susunod po naman tanong ay nanggaling kay Shaira from Davao. Ang sabi niya, ano pong dapat kong gawin para hindi pabalik-balik ang aking dysmenorrhea? Ang dysmenorrhea ay generally ay result ng hormonal imbalance, okay? I assume na bata ka pa, pero basta nagme-mens ka, usually ito ay related sa low level ng progesterone. Tapos, may nagtanong nga, bakit magiging low level ng progesterone kung teenager pa lang, yung isang pasyente? Ay sabi ko gano'n, usually kasi related ito sa stress. Pagka ang isang, kahit estudyante, Dr. Chris, meron tayong 19 years old actually na ginuna ng blood test, sobrang baba ang kanyang progesterone.
Tapos yung mga ibang hormones niya is okay. Tapos yung kanyang stress hormone ay sobrang taas, ano? Kasi po ang nangyayari pagka sobrang stress ng isang tao, ay kinakailangang mag-produce yung stress gland natin ng hormone na related sa stress, which is cortisol, ano? Kaya sige siya ng sige, produce siya ng produce, until there comes a point in time na parang hindi na niya kaya. Ay doon po sa tinatawag na yung cortisol production ay ginagamit po ng adrenal glands yung progesterone. Kaya ang una sa mga hormones na kinukuha ng adrenal glands to make cortisol para ma-cope ang stress ay yun yung progesterone. Kaya kahit bata pa, babagsak ang progesterone dahil sa stress. Pag mababa ang progesterone ay nagkakaroon ng dysmenorrhea. Kaya yun ang kailangan matingnan natin, Sharia, kung anong level ng iyong mga hormones at kung itong sinasabi ko, ang kondisyon na meron ka, ay madali namang gamutin yon para hindi na siya pabalik-balik. Ano? Ang susunod mong question ay galing naman kay June Balmores ng Liano, Caloocan. Anong magandang herbal sa prostate? Pero katulad po nito, meron ding another question naman related to this. Galing naman kay Gailey ng Batangas City. Anong dapat gawin sa enlarged prostate? At galing naman kay Jer Garcia ng Tarlac City. Anong produkto ninyo ang magaling sa enlarged prostate? Thank you po and God bless you. Related lahat po itong questions na ito. Pag kami enlarged prostate po tayo, dalawang reasons lang ho. Ang most important reason po, obviously, cancer. Pero yun ho ay less ang incidence ng cancer. Ang pinaka bigger incidence po ay yung tinatawag na BPH or enlarged prostate lang na benign. Yung BPH po ang nagkukos ng number one cause ng elevation ng PSA. Ang cancer po nagkukos din yan pero secondary na lang ho yun. Hindi ho yun ang primary reason ng pag-elevate ng PSA. Meron ho kaming gamot sa Healthy Life at saka sa Rapa Health. Ang tawag namin ay prostate power at yun ay combination ng kung ano nung herbal. Meron po dong saw palmetto, meron dong Pygeum africanum, meron ho yung zinc, meron po yung lycopene, meron po yung quercetin. Ito po mga pagka kayo may BPH or enlarged prostate, uminom kayo nito, halimbawa, umiihi kayo ng mga 4, 5, 6 times sa gabi. Pagka uminom kayo nito, within 2 weeks within 1 week, mawawala na ho yun. Kung talagang BPH lang ang problema. Kaya importante po for Dr. Linda for good prostate health. Yung prostate power. Pwede bang gamitin yun, Dr. Chris, sa yung parang prophylactic, preventive, o? Well, more dramatic ang result kung may symptoms na sila. Pero kung prophylactic, ang problema kasi hindi nila nararamdaman, magaling sa kanila dahil hindi na sila umiihi ng several times a night. Kaya pag uminom siya, wala namang epekto sa akin. Pero actually, meron piniprevent niya magkaroon kayo ng enlarged prostate. Okay, very good. Ang susunod po naman tanong ay galing kay Hermie ng Hermie Bayawa from Zamboanga. Ang sabi niya ay masakit ang left shoulder ko at hindi ko maiangat kahit na mag-attach ako ng bra, hindi ko na kaya ito. Ano ba ang mabuti? Pwede bang mag-take ako ng allopurinol? Nasa boundary lang ang aking uric acid. Hermie, unang-una yung symptom ng iyong shoulder pain, yung pagdi-describe mo na pagka naglalagay ka ng bra, hindi mo na maiangat yung iyong kamay hanggang para maikabit na ganon, ay ito'y very typical symptom ng abnormality ng tinatawag na rotator cuff tendon ng shoulder, okay? Na ito ay pwedeng sa mga injuries, actually madalas na i-injure yun, na-tear siya or tawag dito, nababali, basta nagkakaroon ng tear yung tendon. Pero yung iyo, pwedeng inflamed lang yung rotator cuff tendon mo, okay? Na ang isa sa typical symptoms talaga, yung pag nilagay mo yung kamay dito sa likod, hindi mo maabot hanggang dito sa may scapula mo, shoulder blade. Kaya
ang ano nito ay meron kang problema sa rotator cuff, ano? Ang allopurinol ay ginagamit ito usually sa mga gout. I don't think na ang iyong problema ay gout, as far as especially borderline lang ang uric acid mo. Pero itong typical symptoms mo, itong problemang ito ay maku-cure ng tinatawag na prolozone therapy na ginagawa namin ito sa Healthy Life. Kaya kung ito talaga ay, ano tawag dito, nababother kang masyado nito, ay mag-consult ka sa Healthy Life at magagawan ka namin ng gamot na yon. Na ito ini-injection natin, maliit na needle lang, ini-injection para dito sa rotator cuff tendon mo. Tapos marirelieve yung inflammation, tapos lalagyan ng ozone, ano? Tapos nun ay mag-heal. Kaya meron kaming mga pasyenteng ginawa na noon, gumaling ka agad the following day, tapos hindi na bumalik yung kanilang sakit sa rotator cuff. Ang amin pong paalala lang sa inyo ay yung mga tanong nyo po pinapadala. Salamat po sa inyo. Kami po ay talagang nagpapasalamat na matimtim. At kayo interesado sa ating ginagawa. Pero pwede ho ba, lagyan lang nyo ng pangalan at kung taga saan kayo. Dahil kayo, pagka hindi namin nasagot sa TV, ay tatawagan namin kayo. Ang ating word for the week po ay galing sa James 1:12. Ang sabi po dito is, "Blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him." Ang payo po ng inyong mga healthy doctors, palagi pong isipin at gawin ang malusog na ugali at mabuhay ng maligaya at matagal. Ating pong tandaan na ang will ng Lord, sabi nga niya, above all things, ay tayo ay healthy at saka tayo ay prosperous, ano? Kaya to be able to appropriate this God's will for our lives, ay kinakailangan pong naiintindihan natin na tayong mga tao ay triune being. Unang-una po, yung espiritu natin, ano, isa sa mga part ng ating triune being, ay kinakailangan in right standing with God tayo. May relationship tayo sa Lord na tayo ay talagang nagko-commune, nagfe-fellowship sa Kanya. Ang pangalawa po, yung ating soul, which is mostly yung ating pong mind, at saka po, of course, part ng emotion natin, saka yung will. Pero pinaka-importante po yung ating subconscious mind. Kailangan pong ang ating pag-iisip ay ma-transform, ma-renew, according to what the Word of God says, ano? Dahil ito pong ating katawan ay sumasabay lamang kung saan nagpupunta yung ating isipan. Kaya wherever the mind goes, the body follows. Kung healthy po ang pag-iisip natin, ay magiging healthy ang ating katawan. Muli, ako po ang inyong lingkod, si Dr. Linda Enriquez. Maraming salamat po. Ako po naman si Dr. Chris Enriquez. Nagpapaalala lamang po na i-obey natin and stay healthy and expect to live to 120 years. Marami pong salamat. Thank you for sending in your questions to the Healthy Life Show. I hope that your questions have been answered completely and to your satisfaction. Just remember to stay healthy, because if you get sick, it's bad for your health.